Yes, hello guys. Magandang araw sa inyong lahat. Ito po si Annie Sipcon. At pag-usapan po natin ngayon, itong mga isiniwalat na mga sikreto dati na ni VP Sara bago pa siya kumandidato bilang Vice President at ang mga binabalak niya kay PBBM. Okay, so panoorin po natin. Bigyan niyo po kami ng knowledge about this. Yung VP-SPG po ba talagang kinreate dahil pagka nagkaroon ng strained relationship yung presidente at pangulo, meron siyang sariling protection? Okay, let me backtrack a bit, Yusek Claire. At dadagdagan ko yung impormasyon na ibinigay ninyo. In fact, as early as nung nag-usapan sila na nung hinihikayat si VP Sara na maging Vice President ni President Marcos, noon pa lang ay sinasabi na mismo ni Sara na okay lang yung Vice President kasi yun, marami naman daw pwedeng mangyari sa Presidente. Pwede daw malason, pwede mapatay, pwedeng magkasakit, marami. Nagbigay na siya ng insinuation na gano'n. At yun na nga mismo ang plano. So, una, bago yung sa VPSG na yan, hiniling niya kay President Marcos na siya ang maging Secretary of National Defense. Kasi precisely gusto niyang hawakan yun para kung kailangan niya ng patalsikin si President Marcos, nasa kanya na yung pwersa. So in addition sa VPSG, meron pa siyang National Defense. Kaso nga, buti na lang, siyempre, nakutuban din niya ni President Marcos, kaya hindi sa kanya ibinigay yung DND at nilagay siya sa DepEd. Na yun na nga, nakita naman natin na hindi naman nag-perform. Tapos, humingi ng confidential funds. So, ganun po yun. So, in other words talaga, na meron ng parang intel in a way, na gano'n talaga yung plano? Yes. Nung pinag-aaralan namin to, inibisigahan namin ito, ang unang galaw nila na patalsikin si President Marcos happened as early as January of 2023. Mga 6 months, 7 months after nag-assume. Noong mga panahon na yon, hindi pa naniniwala si President Marcos na siya ay nais patalsikin. No? Until nangyari yung May of 2023, yung nagulat na lang tayo, di ba, nung dinemote si Gloria. Tapos, the following day, galit na galit si VP Sara na tinawag na tambaluslos si Speaker. So, doon pala, naisa nilang mapatalsik si President Marcos via impeachment. So, si Gloria, that time, GMA, nais patalsikin na Speaker si Speaker Romualdez para siya yung uupo, tapos magpa-file sila na impeachment. So, doon pa lang nila lumiwanag na talagang may plan. Kaya after that, puro paninira na kay Pangulo Marcos Jr. kasama ni Maiso, kung ano na ng mga issues binigay nila. Yun na. Sunod-sunod na yun. Gumalaw sila ulit noong October of 2023, December of 2023, tapos yung Maisog, tapos yun na yung Jonathan Morales. Yun. Sunod-sunod yun. Then ito na, yung latest, itong pagkilo sila noong November. Grabe. Grabe. Sentry, sa tingin niyo po, yung kababanggit niyo lang, ba't kaya ano pong feel niyo, ba't hindi nagtagumpay talaga yung mga malalaking destabilization nila ngayon na malalaking tao na talaga ang kinuha nila para with Saldico, with Singson, ano pong Sinama pa kamo yung kapatid, si kamukha ni Norman Mangusin. si Mangga, si Aimee. Ano pong masasabi niyo, Siguro, various factors. Unang-una, in-overestimate nila Duterte yung kanilang influensya sa military. Ang pakiramdam nila noon, lalo na nung nandito pa si Digong, na one click lang daw pag sinabi ni Duterte na sama kayo sa akin, umaklas kayo, aklas. Sinubukan niya yan nung October of 2023, yung nanawagan siya na i-audit nyo yung Kongreso, ganyan. Tapos, nung Maisog, gano'n na. January 2024 yon. Yun naman yung nagsalita siya at nanawagan na siya. Basically, niliwanag niya na nandito na ako. Kinausap nila ang liderato ng AFP. Kinausap nila para kumalas, mag-withdraw ng support. So, in-overestimate niya, pero
ang loyalty kasi ng AFP is sa Constitution at dun sa duly constituted authority, yung Commander-in-Chief na si President Marcos. Nung nagretiro na siya as a President, as Commander-in-Chief, hindi niya nabitbit yung loyalty as he expected. So na-overestimate niya yon. At the same time, na-underestimate din nila si President Marcos. Ina-assume nila na weak leader, na susuko lang, bibigay. So yun ang two major factors na I think na kung bakit hindi So nagtagumpay yun yung mga dalawa. narinig nyo. Grabe pala talaga ang pag-overestimate ng mga Duterte. Akala nila sila na ang powerful. Akala nila nadala na nga nila yung loyalty ng ating mga kapulisan. No? Itong Duterte na to, akala lang nila sa ginawa nila ay hindi walang utak or akala nila hindi matalino ang mga tao. Isa pa, grabe ang pag-underestimate nila sa ating Pangulo. Nakala nila weak leader. Na akala nila hindi matutunugan, no? Akala nila walang nakapaligid kay PBBM na hindi matutunugan ang gustong gawin ni VP Sara na pagdedestab sa kanya agad-agad. Kaya pala pumayag agad ito na maging Vice President kasi nga naman daw malapit na nga naman. Malay mo nga naman daw, may mangyari sa president na malason ito kung ano man ang mangyari at papalit agad siya. Yun talaga ang kanilang binabalak, no? Dati pa. At hindi talaga sila nagtagumpay, no? Ninais niya na makaupo sa DND, Department of National Defense, pero nabigo siya. At dito na nagka-leche-leche ang mga balak nila. Samahan pa na tinulungan talaga ni Speaker Romualdez, si PBBM na hindi makapenetrate nga itong si Gloria Arroyo, no, na tumutulong din kay Sara, no, at doon talaga sila nagkanda leche-leche at hanggang tumulong na nga si Digong na akala niya nandoon pa rin yung loyalty sa kanya, samantalang ang alam natin or ang nangyari pala ay loyalty, syempre siya ang nakaupo na kahit na anong gawin niya, nakatarantaduhan, nung nakaupo siya, si Digong kahit anong gawin niyang katarantaduhan, nandoon pa rin ang loyalty ng ating mga kapulisan. Akala niya madadala pa rin niya ito kahit na nawala na siya. So ang totoo talaga niyan ay gustong-gusto talaga magpresidente ni VP Sara. Pero ang kanyang kinakatakot kasi yung botohan. Kasi nga nag-survey nga dati sa pagka-presidente at kolelat nga itong si VP Sara, no? Gustong-gusto niya dati magpresidente, gusto niya kalabanin ito si PBBM, ngunit pang-apat lang siya sa survey, no? Mataas pa nga sa kanya si VP Lenny at si Isko, mataas pa sa kanya. So ang ginawa niya, pumayag siya sa kahilingan ni PBBM na mag-vice siya. At yun nga naman pala ang kanilang binabalak. So hindi sila nagtagumpay hanggang ngayon, 4 years na hindi sila nagtagumpay at pero marami pang pagkakataon, marami silang ginawa kay Morales, yung mga fake evidence, fake na testigo, no? Halimbawa nga yan si Morales, talagang ginawa ni Sara yung lahat. Hinarang niya yung impeachment niya para talagang mapanatiling vice president siya dahil nga napakalapit, no? At gumawa siya ng gumawa, naggurgur siya ng sarili niya para mapagbintangan si PBBM pero walang nangyari. So hintayin natin ngayon kung ano na naman ang gagawin ni Sara at wala na. Kilalang-kilala na sila ni PBBM. Ang mga strategy nila na pagdedestab kay PBBM ay alam na ni PBBM, kaya nandito kami, susuportahan pa rin namin, talaga isisiwalat namin ito. Lahat ito na mga kahit noon pa na nangyari, isisiwalat namin ito hanggang matapos si PBBM ang kanyang termino. Lahat ng kabulukan ni Sara ay isisiwalat natin. Tayong mga Marcos loyalists ay iingatan natin at hindi natin pababayaan si PBBM. So yan, magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po.